Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, pakinggan naman natin ngayon ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Thank you. Maraming salamat, Mama Carla, at magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, parang nature na ng mga Pilipino yung mag-alaga ng pets. Napakaraming mga kakilala ko na sa mga bahay nila mayroong mga asong alaga na, tinuturing na kapamilya. Sa isang tao na mahilig mag-alaga ng pets, either aso or pusa, dapat nating malaman yung responsibilidad ng bawat isa sa atin. Hindi porke nag-alaga ka, okay na. Meron tayong responsibilidad sa community. Kung hindi natin mapapangalagaan yung mga aso na maiwasan na makalabas ng bahay, lalo hindi natin na monitor, bilangin na lang siguro natin, ilimit natin yung aalagaan natin. Kasi may responsibilidad tayong malaki. Kapag nakakagat yan, malaking gastos, no? So, ang kaso natin ngayon kasi hindi pa po natin na-i-establish talaga ng mga aso niya yung nakakagat. Wala tayong witnesses. Siguro si attorney na magpapaliwanag nun. Pero ang tingin ko lang kasi madali nating akusahan ng iba, lalo kung maraming aso, maraming pusa. Pero ang kailangan dito para mapanagot natin sila, meron tayong ebidensya talaga na kanila yung nakakagat sa inyong. Ganun pa man, paalaala ko lang sa iyo, Jake, yung anak kasi ay sangayon sa iyo 3 years old nang nakagat ng aso. Parang masyadong napakabata para pawalan natin yung bata na 3 years old na walang nakabantay. So siguro ito isang panawagan din sa iyo at sa mga nanay, sa mga yaya, na kinakailangan binabantayan natin yung mga anak natin. Hindi lamang pinakikinggan, kailangan nakikita natin. Aral na sa atin yan, ha? Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Thank you, Mama Carla. No? Ako po ay miyembro ng organization for, ang tawag doon ay People for the Ethical Treatment of Animals, no? PETA. Ano yun? Ang PETA naniniwala na ang mga dogs, cats, sa mga animals, parang tao yan. They feel pain, they feel joy, they feel love. Kung yan ang pinapakita nyo sa mga dogs and cats na pets natin, yun rin ang ibabalik sa inyo. Hindi ba? Ngayon, ang tanong, legally, sino ang may kasalanan? Sabi nga ni Dr. Love, kulang ang ebidensya. Kulang ang ebidensya dito. But, pareho, I think, merong kasalanan. Ang tawag doon ay contributory negligence. Yung 3-year-old mo, Mami, sabi nga ni Dr. Love, 3 years old, alam mo na ang mga neighbors doon, ninyo, may mga alagang mga aso at saka pusa, dapat hindi pinapabayaan ang 3-year-old sa labas. So, kung kinagat yan, meron ka ring responsibility as parent kasi supervision yan. Kung hindi mo na-supervise or hindi mo kung busy ka, dapat may nag-aalaga sa kanya, contributory negligence. Tsaka hindi ko maisip, hinintay mo ang 6 na araw bago mo dinala yung anak mo sa hospital. Ano yon? Mahirap yon kasi life or death situation yon. Ikaw naman, si Joe, ikaw ang animal owner. Although, hindi sigurado sino sa mga aso, sinong may-ari ng aso. Marami kang aso. Dapat, hindi ka negligent. Lagay mo sila sa magandang area. Lagay mo sila sa, kung may fence yan o kung meron nga kaming 10 aso nung buhay pa sila, ngayon na old age na sila. Nakatira sila sa apartment. Parang kasi natatakot kami na baka makakagat ng iba. So, ganun. Ikaw rin, negligent ka. So, pareho yung tinatawag na contributory negligence. Huwag na kayong mag-away. Mag-usap na lang kayo kung paano gagawing safe space
ang komunidad or ang neighborhood na yan. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Pakinggan natin muli si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sinasabi nila na yung aso daw, siya yung sobrang magmahal to the point na mas mahal nila ang tao kaysa sa sarili nila. Pero tatandaan natin, hayop pa rin sila. So talagang kahit na anong gawin natin pag-aalaga dito, capable silang mangagat. So sana matandaan nung lahat ng mga may-ari ng mga hayop, yung mga fur babies, yung mga fur parents ha, tatandaan natin, oo, aalagaan nating maigi, pero tatandaan din natin na mag-ingat din tayo. Kasi kumisan kahit na sarili na nating alaga, nakakagat pa rin tayo. At sana din sa mga magulang, tatandaan nyo ha, lalo na pag mga bata, wag nyo yung porke nakyutan sila sa aso, hahawakan kaagad. Kumisan hindi po natin alam ang temper ng mga aso, baka biglang mga gat na ganun or konting sensitibo yung mga tuta, maapektuhan yung ating mga anak. Mas nakakatakot yun. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille.